Ang Banfield ay may ritual ng paghahanap ng basbas sa pamamagitan ng Kern babies. Ngunit natuklasan ni Jerry ang isang chain Kern baby sa ilalim ng isang lumang patay na puno at aksidenteng nabasag ito sa ilalim ng kanyang paa, na nagpalaya sa nakulong na talisman. Nakakita ang bayan ng malalaking himala pagkatapos nito, ngunit hindi nila sinisiyasat kung ito ay gawa ng Diyos o ng Satanas. Noong 1845, may mga magsasaka na nagpapahirap at nananakit sa isang batang babae na nakatali sa puno. Sa parehong oras, lumapit ang isang ama sa puno na may hawak na Kern baby at nagsagawa ng isang banal na dasal upang ikulong ang tiwaling kaluluwa ng batang babae sa Kern baby. Sumigaw ang batang babae, at pagkaraan ng gabing yon, nakabitin ang kanyang bangkay sa puno. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan kung saan si Jerry, isang mamamahayag, ay dumating sa maliit at luma ng bayan ng Banfield sa Boston upang maghanap ng istorya. Kailangan niyang isulat ang kwento tungkol sa tumataas na bilang ng mga pinatay na baka, at ang editor ay nag-aalok lamang sa kanya ng mababang halagang $150, na halos isang kahihiyan para sa kanya, dahil humihingi siya ng hindi bababa sa $6,000 para sa istorya. Galit siyang binaba ang tawag matapos hilingin sa editor na ipadala sa kanya ang mga detalye, ngunit nang makarating siya sa probinsya at makipag-usap sa isang magsasaka tungkol sa mga pinatay na baka, hiningi ni Father Hien na alisin ang baka mula sa pag-aari ng simbahan. Agad na umalis si Father Hien sa lugar dahil malubha ang kanyang ubo, at aalis na rin sana si Jerry dahil ang bakang ito ay hindi pinatay, kaya't hindi siya mababayaran kung kukuha siya ng mga litrato nito para sa dyaryo. Ngunit habang siya ay papalayo na, narinig niya ang isang kakaibang boses na nagmumula sa isang patay na puno na ilang talampakan ang layo. Lumalakas ang boses habang siya'y lumalapit sa puno, ngunit hindi ito narinig ng magsasaka. Biglang may nakita si Jerry na nakatago sa patay na katawan ng puno, at siya ay naghukay ng kaunti upang tuklasin kung ano ito. Isa itong luma at nakakadena na Kern baby, at may nakasulat na imposibleng petsa, ika-31 ng Pebrero taong 1845. Nagkaroon ngayon si Jerry ng bagong ideya para sa kanyang kwento, na iuugnay niya ang mga pinatay na baka sa mga Kern baby, dahil nagsisimula ang pagkamatay ng mga baka sa isang basag na talisman sa isang Kern baby. Kaya't dinurog niya ang ulo ng manika sa ilalim ng kanyang paa, kumuha ng ilang litrato nito sa kamay ng magsasaka, at umalis. Walang tao sa lokal na hotel sa bayan. Kumain siya at umalis sa kanyang kotse habang nagre-record ng kwento ng araw na yon. Tumitingin siya sa kabilang panig habang nagmamaneho upang abutin ang bote, at biglang may batang babae na lumitaw sa harap ng kanyang kotse. Upang iligtas siya, ibinangga niya ang kotse sa puno at nagsimulang maglakad patungo sa batang babae. Tumayo siya sa harap ng parehong puno kung saan natuklasan ni Jerry ang Kern baby kaninang umaga at isinuko ang kanyang kaluluwa sa isang hindi nakikitang nilalang. Nang hawakan siya ni Jerry, bigla siyang nawala ng malay. Dinala ni Jerry siya sa simbahan at natuklasan na siya si Alice, ang pamangkin ni Father Hien. Agad silang tumawag kay Dr. Natalie upang tiyakin na siya ay maayos, at nang sabihin ni Jerry na narinig niya itong nagsasalita, naniwala si Natalie na lasing si Jerry upang mag-angkin na narinig niyang nagsasalita ito. Matapos iyon, inihatid ni Natalie si Jerry sa isang lokal na hotel at bumalik kinabukasan. Sinubukan ni Jerry na sabihin sa kanyang editor na huli na ang kwento ng pagpatay sa baka, ngunit pinanghinayangan siya nito. Sinasabing na isulat na ang kwento. Desperado si Jerry na makakuha ng trabaho at nangakong magsusulat tungkol sa isang pipi na batang babae na biglang nagsalita. Nag-alok ang editor ng mas murang halaga para sa kwento at binaba ang tawag. Kaya't si Jerry ay pumunta sa simbahan upang makipagkita kay Alice habang siya ay nasa gitna ng serbisyo at narinig ang isang kakaibang boses. Sinundan niya ito at muling tumayo sa harap ng parehong patay na puno. Sinundan siya ng iba pang mga tao, kasama si Father Hien at si Jerry, at bigla siyang nagsimulang magsalita. Sinabi ni Alice sa kanila na gusto ni Mary na bumalik sila rito bukas pagkatapos ng serbisyo upang masiguro na bumalik na ng tuluyan ang kakayahan ni Alice na makarinig at makapagsalita. Nagsagawa si Natalie ng ilang pagsusuri at tiniyak na maayos na siya. Samantala, alam ni Jerry na ang himala ng maliit na bayan na ito ay magiging malaking balita, kaya't sinubukan niyang ibenta ito kay Monica. Siya ang editor sa kanyang dating pahayagan kung saan nagbenta siya ng iba't ibang peking kwento na nagpabagsak sa kanilang reputasyon. Galit si Monica na nagbibiro na naman si Jerry sa pagkakataong ito at tumanggi na bilhin ang anumang kwento. Nang gabing yon, nanaginip si Jerry tungkol sa isang bahay sa tabi ng batis, kung saan may isang kakaibang nilalang na lumitaw mula sa tubig upang atakihin siya. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa paligid ng simbahan upang masaksihan ang himala ni Alice. Tulad ng hiniling ni Birheng Maria, sa una, pinaalis sila ni Ama Hagen,
Ngunit si Alice ay lumabas mula sa simbahan na tila nasa trance at muling tumayo sa tabi ng parehong puno. Narinig niya ang tinig ni Maria at umupo sa harap ng isang batang lumpo na dumating doon upang gumaling. Tulad ng muling pagkakaroon ni Alice ng kanyang boses sa pamamagitan ng isang himala, tinanong ni Alice ang bata kung ipanunumpa nito ang kanyang kaluluwa, na kanyang kinumpirma. Sinubukan ng bata na tumayo, at yumuko ang karamihan sa pananampalataya upang makita siyang naglalakad. Sa kabila ng pagkakadiagnose na hindi na magagamot ng lupon ng mga doktor, samantala, dumudugo ang mga mata ng estatwa ng Birheng Maria. Kumalat ang balita ng himala na parang apoy, at dumating ang obispo mula sa Boston kasama ang mananaliksik mula sa Vaticano na si Monor Delgard. Ipinaalam nila sa media na ang mga ganitong himala ay nangyari na ng 3 beses noon, at ang mga simbahang yon ay itinaas sa estado ng isang dambana, na dinadalaw ng milyon-milyong mga deboto taon-taon. Ngunit bago itaas ang simbahan na ito sa dambana, titiyakin muna ni Delgard na ang mga ito ay tunay na mga himala. Pagkatapos, nagsalita si Alice sa media at sinabi niyang nakita niya si Maria, at inilalarawan nito bilang isang magandang babae na nakasuot ng bulaklaking puting damit. Kalaunan, kinausap ni Jerry ang obispo at si Delgard, na hindi sigurado sa pagiging totoo ng mga himala, lalo na't si Delgard ay nakatuklas na ng 12 huwad na himala sa kanyang karera. Nilagyan ng harang ang paligid ng puno upang mapigilan ang lahat na lumapit hanggat hindi pa nalilinaw ang mga bagay-bagay. Habang si Ama Hagen ay mukhang hindi masaya sa mga nangyayari, pumasok siya sa tolda, at malapit sa puno, may narinig siyang pumutok sa ilalim ng kanyang paa. Lumalabas na ito ang parehong Kern baby na dinurog ni Jerry. Dinala niya ito sa loob kasama niya. Samantala, nagtitiwala si Alice kay Jerry, at gusto nitong i-record ang mga iniisip niya matapos mabawi ang kanyang boses. Labis na nag-e-enjoy si Alice sa tunog ng musika at ikinwento kung paano siya nanalangin sa Diyos araw-araw upang mabawi ang kanyang boses at pandinig. Naniniwala siyang dininig siya ng Diyos. Sa parehong oras, pumasok si Ama Hagen sa silid. Gusto niyang makausap si Jerry ng pribado. Alam ni Hagen kung ano ang nangyari sa mga batang babae ng himala sa mga dambana, dahil ang isa ay ikinulong at ang isa pa ay namatay sa loob ng 1 taon. Naniniwala siyang ginagamit ni Jerry si Alice. Pinakinggan ni Jerry ang mga kakaibang kwento na nauugnay sa Banfield habang nasa kanyang silid sa hotel. Kinabukasan, habang pumapasok siya sa simbahan, narinig niyang kumakanta si Alice sa koro ng Latin gamit ang kanyang magandang boses. Matapos ang kanta, nahirapan sa paghinga si Ama Hagen mula sa kanyang pag-ubo at bumagsak. Tinanong siya ni Alice kung naniniwala siya kay Maria at ipinapanumpa niya ang kanyang kaluluwa kay Maria upang muling makuha ang kanyang hininga. Kinumpirma ni Ama Hagen at bumalik ang kanyang paghinga. Nasaksihan ni Delgard ang himalang ito at nagulat, ngunit natakot si Ama Hagen nang makita niya ang isang mangkukulam sa likuran ni Alice. Nakakapagtaka, kinumpirma ni Natalie ang mga ulat ni Hagen na siya ay nagdurusa mula sa isang kondisyon sa baga na nagbigay sa kanya ng 6 na buwan na lamang upang mabuhay. Ngunit sa x-ray ngayong araw, siya ay mukhang ganap na maayos. Mula sa batang lalaki na biglaang nagsimulang maglakad, hanggang kay Ama Hagen at sa paggaling ni Alice. Lahat ay mga himala na naaayon sa pamantayan ni Delgard na ang paggaling ng isang sakit na hindi magagamot ay dapat na kumpleto at biglaan. Ngunit gusto pa ring magsiyasat ni Delgard. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay namamangha sa mga himalang ito, habang ang iba ay naniniwalang ito ay gawa ni Satanas. Samantala, nakatanggap si Jerry ng tawag mula kay Monica, ang kanyang editor, na inalok siyang i-cover ang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Jerry na masyadong malaki ang balitang ito para ibenta lang ng ilang dolyar. Humiling siya ng posisyon bilang editor sa opisina. Alam niyang siya lang ang nakakakausap kay Alice. Binaba ni Monica ang tawag upang isaalang-alang ang kanyang mga termino bago tanggapin ang mga kahilingan niya. Masaya si Jerry na sa wakas ay makakamit niya ang kasikatan sa mundo sa pamamagitan ng kwentong ito na kanyang pinapangarap. Habang pinagmamasdan ang lahat ng kaguluhan, nagpasya si Ama Hagen na ipadala si Alice palayo dahil siya ay direktang naaapektuhan ng balita at mga impluwensya sa simbahan. Hindi masaya si Alice sa desisyon niya, ngunit bago umalis, gumawa si Jerry ng halo ng luma at bagong musika para pakinggan niya. Alam niyang gusto ni Alice ang musika, niyakap siya ni Alice. Ipinapakita ang kanyang tiwala sa kanya. Samantala, natuklasan ni Ama Hagen ang isang napakamatandang booklet na nakatago sa pader ng simbahan. Nakakatakot ang laman ng aklat nang may isang nilalang na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Sunod, pumunta si Jerry sa lokal na restaurant kung saan sumama si Dr. Natalie para sa isang tasa ng tsaa. Sinabi niya sa kanya na ang bayang ito ay naging misteryoso para sa kanya mula pa sa unang araw. Sa araw ng kanyang pagdating, natuklasan niya ang Kern baby sa ilalim ng puno.
Nakakadena na may imposibleng petsa. Ibinahagi niya na ang mga lumang residente ay dati nang naglalagay ng mga masamang espiritu sa mga Kern baby at nag-uukit ng mga imposibleng petsa upang maiwasang bumalik ang mga ito. Ikinabahala ito ni Jerry. Alam niyang nabasag niya ang Kern baby at napakawala ng kasamaan. Ngunit inilihim niya ito. Kalaunan, naglakad sila ni Natalie papunta sa isang kalapit na batis at napansin ang isang bahay sa tabi nito. Ang parehong bahay mula sa kanyang panaginip. Sinabi ni Natalie na dating pag-aari ng simbahan nito. Habang siya'y lumuluhod upang sumilip sa tubig, nakita niya ang imahe ng kakaibang nilalang. Sinabi niya kay Natalie na may isang kakaibang pangyayari na konektado sa simbahan doon. Ngunit hindi pa niya alam kung ano yon. Samantala, isang bisita ng gabing-gabi ang pumasok sa silid ng kumpisal. Nakaupo si Father Hagen sa kanyang silid upang makinig sa kumpisal. At isang babae ang nagsimulang ikumpisal na kapag may hindi naniniwala sa kanya, pinapatay niya sila. Biglang nakarinig siya ng mga sunod-sunod na kalabog sa silid ng kumpisal. Tumakbo siya palabas. Sinusubukang tumakas. Ngunit ang nakatabing si Maria ay sumusunod sa kanya kahit saan siya pumunta. Nang gabing yon, nang buksan ni Jerry ang pintuan ng simbahan, wala si Father Hagen. Ngunit biglang may nagtapo ng nakabiti na bangkay ni Father Hagen. Hiniling ng obispo kay Jerry na itago ang katotohanang nagpakamatay si Father Hagen dahil hindi ito maganda para sa kanilang reputasyon. Kinabukasan, naitala ni Jerry ang pagdadalamhati ni Alice matapos ang pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Naniniwala siya na pinagaling siya ni Maria at dinala sa kawalang hanggan. Tinanong ni Jerry kung may ibang puwersa na maaaring gumagana sa ngalan ng Diyos. Ngunit mariing tumanggi si Alice. Naniniwalang ang humihinang pananampalataya ni Jerry ay mapanganib. Pagbalik niya sa kanyang silid sa hotel ng gabing yon, nakita ni Jerry ang parehong nilalang na nakatayo sa pasilyo. Binaliwala niya ito, ngunit nang makarating sa kanyang silid at muling pinanood ang recording ng testimonial ni Alice, napansin niya ang isang pagkagulo sa tabi niya, na biglang naging parehong kakaibang mukha na nakita niya sa pasilyo. Mabilis na tumakbo ang nilalang patungo sa kanya. Ngayon alam na ni Jerry na hindi nagpakamatay si Father Hagen. Kinabukasan, hiningi ni Jerry kay Natalie na dalhin siya kung saan maaaring basahin ang mga tala ng simbahan. Kasabay nito, ginanap ang memorial service ni Father Hagen. Pinamunuan ni Monsignor Delgard ang seremonya, habang dinala ni Natalie si Jerry sa silid ng mga tala na puno ng mga estatwa at sinaunang dokumento. Dito nila natagpuan ang parehong aklat na nakasulat sa Latin na natagpuan ni Father Hagen sa pader bago siya namatay. Binasa ni Natalie ang Latin. Kaya sinabi niya kay Jerry ang laman nito. Si Maria ay isang batang babae mula sa bayang. Ito na dati nagpapagaling sa mga may sakit at sinabing siya'y pinagpala ng Birheng Maria. Ngunit kalaunan ay inamin niyang siya'y nagtatrabaho para kay Satanas. Kaya pinarusahan siya ng simbahan sa pamamagitan ng paglagay ng maskara sa kanyang mukha at pagkulong ng kanyang kaluluwa sa Kern baby. Sa kabilang banda, inihayag ni Alice sa memorial service ni Father Hagen na gusto ni Maria na magtipon sila ngayong gabi at ay pangako ang kanilang mga kaluluwa upang matanggap ang kanyang mga pagpapala. Lahat ng tao sa simbahan ay yumuko na may pananampalataya, habang sinabi ni Jerry kay Natalie na nalaman ng pari ang katotohanan. At iyon ang dahilan kung bakit pinatay siya ni Maria, dahil nagdududa siya na ang kasamaan ay dumarating kung saan naroon ang Diyos. Kasabay nito, naramdaman ni Jerry ang galaw sa ilalim ng estatwa at tinanggal ang takip upang makita kung ano ito. Walang laman, ngunit mula sa likod ng isa pang estatwa, lumitaw si Maria. Agad na itinulak ni Jerry si Natalie, at tumakbo sila palabas. Nagmaneho siya upang sabihin sa obispo at ipakita sa kanya ang natuklasang aklat tungkol kay Maria, habang tinawagan siya ni Monica upang i-cover ang kwento dahil tinanggap niya ang mga kondisyon nito. Ngunit pinili niyang gawin ang tama kaysa sa kasikatan at tumanggi na payagan si Alice na magsagawa ng anumang pagpapagaling. Alam na ng obispo ang kwento tungkol kay Maria at naniniwala siyang lahat ito ay gawa ng Diyos at nawala na si Maria. Tumanggi siyang makinig at ihinto ang seremonya ngayong gabi kung saan ipapangako ng mga tao ang kanilang mga kaluluwa, at gagawin ni Maria ang kanyang mga tagasunod. Pagbalik niya sa simbahan, natanggap ni Jerry ang tawag ni Natalie, kung saan nalaman niyang si Maria ay may isang anak lamang at si Alice ay direktang inapo niya. Tumakbo ang mahika sa pamilya, habang ibinababa ni Jerry ang tawag. Natunaw ang mga sinaunang pahina ng mga aklat, at nabasag ang estatwa ng Birheng Maria. Lumitaw si Maria upang atakihin si Jerry, ngunit pumasok si Delgard na may hawak na Biblia at krus. Muling nagsimulang magdasal si Delgard, at umalis si Maria sa silid at naging abo. Gusto ni Delgard na itigil ang seremonya ngayong gabi, ngunit maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang nagtipon upang magdasal at humingi ng pagpapagaling. Sinabi ng obispo sa mga security na ilayo si Jerry sa seremonya. Dumating si Monica upang dumalo rito, habang natuklasan ni Delgard ang paraan upang tuluyan ng tapusin si Maria. Muli niyang ikukulong ang kaluluwa ni Maria na pinakawalan ng isang taong pinisa ang Kern baby.
Inamin ni Jerry na siya ang nagawa nito ng aksidente. Ngunit nang subukang sindihan ni Delgard ang banal na apoy upang aiselyo ang wax, hindi niya masindihan ang posporo. Biglang, nagliyab ang krus at bumagsak sa katawan ni Delgard, na sinunog ito hanggang sa maging abo. Hinayla ni Jerry si Natalie palabas ng simbahan bago sila atakihin ni Maria. Tumakbo sila patungo sa pagtitipon kung saan pinamumunuan ng obispo ang seremonya habang si Alice ay nasa entablado. Tinatanong ang mga tao kung ipapangako nila ang kanilang mga kaluluwa kay Maria. 2 beses silang sumagot ng oo. Pagkatapos ng 3 beses, matatapos ang ritual, at magiging mga tagasunod na sila ni Maria. Sa kabilang banda, may solusyon si Jerry na tanging ang pagdududa sa isipan ng mga tao ang makakapigil sa kanila sa pagtupad ng pangako. Kaya, bago pa sila sumagot ng oo sa 3 beses, umakyat siya sa entablado at sinabi sa lahat na nagsinungaling siya sa mundo, na hindi talaga pinagaling si Alice at ang batang lumpo. Sila ay gumaling dahil sa epekto ng placebo. Nagkagulo, at sinabi ni Natalie kay Alice na pinatay niya si Hagen at ginagamit siya. Samantala, inamin ni Jerry na ginawa niya ang kwento gamit ang media, na siyang nagpalaganap nito. Ngayon ay naintindihan na ni Alice ang tunay na kalikasan ni Maria. Kasabay nito, nagliyab ang puno at nagtakbuhan ang lahat. Lumitaw si Maria mula sa apoy at hinayla ang maskara mula sa kanyang mukha. Sinubukan niyang saktan si Jerry, ngunit nang tumayo si Alice upang iligtas siya, inilagay ni Maria ang kanyang kamay sa dibdib ni Alice at sinunog siya. Kasabay nito, nasunog din si Maria dahil maaari lamang siyang mabuhay sa pamamagitan ng kanyang dugo. At si Alice ang huling inapo. Nawala ng malay si Alice, ngunit nagdasal si Jerry sa Diyos na buhayin siya, at bigla siyang nagising pagkatapos ng malalim na hininga. Muli siyang naging pipi, at nang makipagkita si Jerry kay Natalie sa libingan ni Father Hagen, sinabi niya na namatay si Alice at muling nabuhay. Dito nagtatapos ang pelikula.